dito sa Asia store so I can buy the food that I want to cook. Kasi parang nag-grave ako sa sinigang. So bumili ako. I bought some sinigang ingredients. And medyo expensive talaga bumili dito kasi mahal na rin ang mga bilihin dito sa 168 dito sa Las Vegas. So hindi biro ang mga presyo rin, kaya dapat ay kailangan mo ring mag-budget. Pero syempre gusto kong kumain ng gusto kong kainin, kaya hindi na ako nagtitipid kapag gusto ko talagang bumili. Tulad nito, yung sili nila is $1.40. Tapos, ano pa bang kailangan ko sa sinigang? Meron silang sili dito na maliliit. Minsan nakakalimutan kong magluto at gamitin. Ito yung sili nila is $1.92. Presyo dito sa 168. Actually, hindi ko naman kailangan tong sili na ganito karami. Baka masira lang talaga. Ay, hindi ko nabibilihin. Kailangan, I need something that gonna put in. Ito meron na akong, ito madali itong masira, madali siyang masira. Meron na akong garlic. So, sometimes I really need to cook some Filipino food kasi lalo na healthy naman yung lulutuin natin, kagaya nito. Hindi naman siya mahal, is $1.69. So, kailangan kong bumili nito para makapagluto ako ng some vegetable. Kasi pagka pumasok ko sa work, ang mga pagkain nila is puro unhealthy talaga. Kagaya naman ng pag pumasok ako, iba na naman yung kakainin kong pagkain. Eto, bibili ako ng okra. Diyos ko dahil, $5.99. Okra lang yan, ha? So, hanggang ngayon, nag-ano pa rin ako sa peso. Nagko-convert pa rin ako sa peso kasi nga, ang mahal naman kasi talaga. So, ayan, ito na lang yung bibilin ko. Hindi naman ako nakain ng ibang gulay. Kagaya ng ibang gulay na lahok sa sinigang. Pero ito is for the ano, basta yung gulay na lulutuin ko, yung sari-saring gulay. Para lang meron akong kainin na gulay. So, ayan na mga marites. Konti lang yung binili ko. At kailangan ko rin mag-save ng money dahil yan ay i-credit card ko lang. Hindi ko need na mag-cash kasi andito naman tayo sa Amerika. At mas kailangan kasi ang cash mostly sa Pilipinas. Pero dito sa Amerika, pwedeng i-credit card mo na lang and then saka may bayaran. Ayan, meron na akong pang tinolang manok. And then, meron na akong siguro pang sigang. Magsisigang ako ng isda. Wala pa yung isda. Kukuhanin ko pa. And then, yun na lang kasi medyo marami pa akong pagkain sa bahay. So, see you on my next vlog, mga yayamanin. At ito pa po yung mga vegetable na pwede nyo bilhin dito sa 168 Las Vegas. So, marami po kasing Asian store dito sa Las Vegas. So, kaya hindi ka mahihirapang hanapin yung mga gusto mong bilhin kapag nag-grade ka sa mga Philippine food. At marami rin po namang mga Filipino restaurant dito. Kaya hindi ka rin talaga magugutom. Kumbaga, pwede ka namang mag-order online. Kaya sometimes I order online kapag tinatamad akong magluto. Pero mas gusto ko pa rin magluto kasi alam ko kung ano yung mga inilalagay ko sa pagkain. So, for now, I will end my vlog. At baka mainip na naman si Mr. Sinamantala ko na namang mag-vlog habang ako ay nandito. Bye! God bless you. Ito yung mga isda nila. Malalaking isda. Ito yung bango. So, they don't have anything. Anong isda? So, ano kaya masarap pang sigaw? Guys, I want to buy this one. This one. This one is good. Yeah. Ito magandang isda. Yeah.
That one is the one I want to buy. This one is tilapia. And what else I need to buy? Some shrimp. Bibili na rin ako na shrimp sinigang na mga yayamanin. Bumili ako ng shrimp and then fish kasi gusto kong magsigang, gusto kong magluto ng may sabaw. And then bibili rin ako ng spare ribs para kung sakali pwede ko rin siyang isigang or i-adobo. Ito yung spare ribs nila. Medyo konti lang yung bibili natin kasi ako lang naman usually yung kumakain yan. Ayan, iba kasi kinakain ng husband ko. Pero magbabayad na tayo kasi medyo marami na yung nabili natin. Ako lang naman lahat ang kakain yan, mga marites. Gabi na. Kaya mahirap may kasama pag namimili ako. Kasi usually kapag dito ako napunta sa 168, hinahayaan ako ng husband ko na bumili ng gusto ko. Siyempre ako magbabayad, siyempre pera ko. And then siyempre kailangan i-control ko rin yung paggamit ko ng credit card kasi okay lang naman naggamitin mo yung credit card mo as long as binabayaran mo siya talaga in time para at least hindi ka masyadong magbabayad ng interest. Malaki kasi ang interest ng credit card. So, okay lang. Yun lang ang masarap sa Amerika. Pwede mong gamitin yung credit card mo, debit card mo, and then usually hindi na nga ako mahawak ng cash. Tapos, babayaran mo na lang pagkatapos ng sahod mo. Kung may sahod ka na, bayaran mo na lahat para hindi ka hindi tumubo ng malaki. Yun lang naman. Maganda rin dito sa Amerika kasi nung umuwi ako ng Pilipinas, talagang kailangan talaga most of the time kailangan gamitin mo cash kasi pag credit card mahirap kasi usually mas malaki ang tubo pag credit card ang ginamit mo sa Pilipinas. Mas maganda pag umuwi tayo ng Pilipinas ulit, marami tayong dalang cash, pero usually naman ang ginamit ko doon ay credit card, lalo na pag mga gadgets ang bibilihin natin. So, ito na yun sa aking mga binili natin. Marami tayong binili kasi meron na tayong work at kailangan naka-stock na yan sa fridge. At para pag nag-grade ako ng mga Pilipino food, meron na akong kakainin sa bahay. Mga marites, ayan na yun sa akin. Paano kaya yung aabutin yung aking binili? Aabutin, kung binili ko, tingnan natin. 25, 15, 1763. So, siguro mga $100 ka may get. $21.36. $25 and $24. Ang dami na. Wala na ako. 65. 67, 73, so 73 and 41. Ang dami ko talagang mamili. Basta pumunta ako dito sa 168 sa Asian store, binibili ko na talaga lahat ng mga kailangan ko. 85 and 84. Yeah, okay. Ganun lang mga yayamanin. Lulutuin ko na yan. Mga yayamanin, ginabi na kami. Kaya for today's vlog, yan, marami tayong pinuntahan kasi I'm going back again to my work. Kaya sinamantala ko na habang pwede akong ihatid ni husband. So nagpunta tayo sa 168 para bumili rin ng mga kailangan ko. At yung mga pagkain na lulutuin ko is talaga po mga Filipino food po yun. So ayan, bye bye na. God bless you all. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Gandalin Paradise sa Filipino Journey. Bye!